Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Noong 2007 ay inulan ng email ko ng mga sulat mula sa mga rabbis at mga religious leaders mula sa iba't ibang mga bansa na nagsasabi na ang tunay na Sabbath daw ay monthly o once a month lang. Tama po ang narinig nyo mga kababayan, may mga grupo na naniniwala na isang beses lang sa bawat buwan ang Sabbath. Kung sa tingin po ninyo ay wala itong batayan ay nagkakamali kayo. Ang totoo ay kung hindi ka masyado nakakaunawa tungkol sa Sabbath at hindi pamilyar sa Biblia ay baka matangay ka ng mga paliwanag tungkol dito. Umpisahan po natin na talakayin ang kanilang paliwanag. Ang main basis nila ay ang Exodus chapter 16, verse 26. Kung saan ay 6 na araw kukuha ng mana pero sa ikapitong araw na siyang Sabbath ay walang masusumpungan. Malinaw daw dyan na ang ikapitong araw ang Sabbath. At ayon daw sa Exodus chapter 16, kung saan itinuro ang 7th-day Sabbath sa Israelites, ay walang nakasaad na patuloy na magbibilang ng 7 araw na cycles at mas lalo na walang itinuro na continuous weekly cycle. Totoo po yan. Totoo na walang sinabi na patuloy na magbilang ng 7 araw na walang tigil. Kahit anong hanap ang gawin mo sa Biblia ay wala kang mababasa tungkol sa weekly cycle. Kaya nga ang Alf Aram channel ay hindi naniniwala sa uninterrupted continuous weekly cycle. Kahit basahin ang buong chapter 16 ng Exodus, ay walang mababasa dyan tungkol sa patuloy at paulit-ulit na bilang ng 7 araw. Ang nakasulat ay isang halimbawa na minsan lang ipinakita sa buwan na yon. Walang halimbawa na may kasunod na naman na 6 na araw na Sabbath ang ikapitong araw at kung paano ito magpapatuloy. Sinabi lang na kumain ng mana ang Israel sa loob ng 40 years pero walang buong paliwanag maliban sa isang halimbawa sa Exodus 16. Pero pwede naman daw na once a month ito nagaganap sa loob ng 40 years. Dahil ang nag-iisang pattern na ito ang batayan ng tunay na 7th-day Sabbath, na walang labis at walang kulang. Oo nga naman. Kaya ang bagay na ito ang dahilan kung bakit nalilito o confused ang iba at nagtatalo-talo kung paano ang tunay na 7th-day Sabbath. Ito ang dahilan kung bakit may iba-ibang paniniwala at practices ngayon tungkol sa Sabbath. Malamang noong araw pa ito pinagtatalunan lalo na ng mga unang Messianic believers. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming natutuklasan na magkakaibang calendar system at Sabbath keeping mula sa ancient Hebrew writers. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nagbigay ng kautusan si Emperor Constantine na isa na lang ang rest day at ipinagbawal ang Jewish Sabbaths, upang matigil na ang kaguluhan at kalituhan sa mga early Christians. Kahit tingnan natin sa Exodus chapter 20 ay walang sinabi tungkol sa patuloy na weekly cycle. Ang sabi lang dyan ay alalahanin ang araw ng Sabbath at gawing bukod tangi ito. Kasunod niyan ay sinabing 6 na araw na gagawa ngunit sa ikapitong araw ay walang sinuman ang magtatrabaho maging alipin o hayop man. Sapagkat 6 na araw na ginawa ng Elohim ang lahat ng bagay at nagpahinga sa ikapitong araw. Walang sinabing weekly cycle, walang sinabi kung saan mag-uumpisa ng bilang. Ang sinabi lang ay ang creation. Kaya ito ay remembrance ng creation. Ngunit kung babalikan natin ang creation, ay wala din sinabi tungkol sa weekly cycle. Totoo na sinabing 6 na araw ang paglikha, at tumigil sa ikapitong araw upang gawin itong bukod tangi.
Pero kung ang pattern na ito ang susundin ay lilito na isang beses nga lang ang 7th-day Sabbath. Dahil wala naman sinabi na paglipas ng 6 na araw ay Sabbath uli. At lalo namang walang sinabi na nagpatuloy ulit sa paglikha sa sumunod na 6 na araw. Kaya kahit saan tingnan ay wala talagang katibayan tungkol sa weekly cycle. Ang totoo pa, ay walang sinabing specific part of time bilang reference point dito. Sinabi lang na may first day, second day, and so on. Pero walang reference point. Ang reference point ng pagbilang ay ibinigay sa Exodus chapter 16. Ito yung dumating ang mga Israelites sa wilderness of Sin. At kinabukasan ay dumating ang mana. 6 na araw dumarating ang mana. Pero sa ika-7 araw ay walang mana na dumarating dahil ito ay Sabbath day. Ito ang tagpong itinuro ng Elohim sa Israel kung paano magbibilang ng Sabbath. Kaya ang pagbibilang ng 7 araw ay mula sa kinabukasan ng pagdating ng mga Israelites sa wilderness of Sin. Dahil walang nababanggit na continuous weekly cycle ay may mga naniniwala na isang beses lang sa bawat buwan ang Sabbath. Bukod pa dyan, ayon sa kanila ay isa lang ang ika-7 araw sa bawat buwan. Kung magpapatuloy daw ang 7 araw na bilang ay hindi na 7th day ang mga ito kundi 14th day, 21st day, at 28th day. Hindi na daw ito maaari dahil ang instruction ay para sa 7th day lamang, at isa lang ang 7th day every month. Kaya once a month lang daw dapat ang 7th day Sabbath. Dahil ito daw ay batay sa halimbawa ng Torah. Eksakto kung paano itinuro ang pagbilang ng Sabbath. Walang dagdag at walang bawas. Ito daw ang pinakatama na 7th day Sabbath na hindi hihigit sa nakasulat. Pero anong araw ba ito ng buwan? Ayon sa Exodus chapter 16, verse 1, ay tumigil ang mga Israelita sa Desert of Sin sa day 15 ng second month. Mula sa kinaumagahan ay umpisa ng bilang ng 6 working days sa pagpupulot ng mana. Ang ika-7 araw mula dito ay matatapat sa day 22. Kaya para sa mga naniniwala sa monthly Sabbath ay ang 22nd day of the month ang natatanging tunay na 7th day Sabbath ayon sa Biblia. Kasabay ng paniniwalang ito ang paniniwala na ang tunay na biblical new moon ay ang full moon. Dahil ang bawat 15th day of the month ay full moon. Gaya ng dumating ang mga Israelites para magpahinga sa wilderness of Sin. Na siyang reference point ng pagbibilang ng 7 days dahil kinaumagahan ay dumating na ang mana. Dahil ayon sa Biblia ay sa new moon nag-uumpisa o ang reference point ng pagbibilang ng 7th day Sabbath, kaya naniniwala sila na ang new moon ay ang full moon batay sa halimbawa ng Biblia. Kaya may mga believers at practitioners nito hanggang ngayon. At may mga scriptural support sila dyan. Ang Psalms chapter 81, verse 3, ang isa pang pinanghahawakan nila. Dito ay mababasa na tila ang full moon nga ang new moon kaya lalong tumibe ang kanilang paniniwala na full moon nga ang tunay na new moon at reference point. Ang isa pa ay ang Genesis chapter 1, verse 14. Ang liwanag daw ang ginawang tanda ng mga panahon, mga araw, at mga taon. Hindi daw pwede na dark moon phase ang gagawing tanda dahil hindi ito makikita at walang liwanag. Kaya naniniwala sila na nasa full moon phase ang moon noong creation. Kaya full moon daw talaga ang reference point kahit noong creation. Kaya ito ang kalalabasan ng kanilang monthly calendar. Yung moon na full moon bilang reference point ng monthly 7th day Sabbath na fixed sa 22nd day of the month. Ngayon ay ipakita na natin ang mga pagkakamali ng paniniwala na ito. Kung medyo na-convince na kayo ng full moon new moon, at monthly Sabbath, ay itigil nyo na po, dahil madali lang po natin na pabulaanan yan o pasinungalingan. Unahin muna natin ang kanilang poor understanding sa Psalms 81, verse 3. Ang full moon sa ibang translation ay wala naman sa original. Kahit sa King James Version ay walang nakasaad na full moon. Ito ay dahil sa Hebrew Masoretic text ay, Kesa,
ang nakalagay at hindi naman full moon ang nakalagay. At sa Septuagint na mas matanda sa Masoretic texts ay walang nakalagay na full moon. Kaya malinaw na isa lamang itong wrong translation o error. Isunod natin ang kanilang wrong interpretation sa Genesis 1:14. Hindi totoo na full moon phase nang mag-umpisa ang creation. Ang totoo ay nasa ika-4 na araw na, nang itinalaga ang buwan, ang araw, at mga bituin bilang tanda ng mga bahagi ng panahon dahil may isang dahilan. Mababasa sa verse 19 na sa ika-4 na araw ng creation na italaga ang moon, sun, and stars bilang tanda ng times, days, and years. Hindi ibig sabihin na nilikha lamang ang sun, moon, and stars sa fourth day kundi ito lamang ang pagkakataon na sila ay ipinaliwanag. Katunayan, sa verse 5 pa lang ay may day ang night na sa first day. Kaya malinaw na mayroon ng sun, moon, and stars sa unang araw pa lang ng paglalang. Ang dahilan kaya naghintay ng 4 na araw bago nagtalaga ng mga heavenly signs ay dahil nag-umpisa ang creation sa moon conjunction o dark moon na tinatawag sa astronomy na new moon. Ang liwanag kasi sa moon ay hindi agad lumilitaw sa loob ng 3 araw kung minsan. Kaya nga hindi maaaring asahan sa pag-umpisa ng new month ang first visible crescent sighting. Ito ang malaking patunay na mula sa pasimula pa lang, na hindi tama na hintayin muna ang guhit ng liwanag ng moon bago mag-umpisa ng new month. Sa creation ay nagbilang na ng mga days ang Elohim kahit wala pang liwanag sa moon, dahil hindi naman ang moon ang batayan ng days na gaya ng akala ng iba kundi ang sunrise. Ang moon ay hindi pa makikita sa loob ng halos 3 araw. Pero sa ika-4 na araw ay mas observable na ang crescent moon. Ito ay sa pananaw mula sa Earth. Ginamitan ito ng tinatawag na geocentric speech. Kaya ito na ang tamang panahon na ipaliwanag ang mga tanda sa kalangitan ng mga panahon, ang sun, moon, at stars. Malinaw na hindi ito naganap na full moon. Kahit balikan sa wrong interpretation nila sa Exodus 16 ay makikita natin ang katotohanan na ito. Pansinin na ayon sa talata ay 15th day of the second month dumating ang Israel sa wilderness of Sin. Dito pa lang ay malinaw na hindi sa full moon nag-uumpisa ang month dahil ika-15th day na nga ito ayon sa biblical calendar month. Alam at tanggap naman nating lahat na full moon ang araw na ito. Kung full moon ang umpisa ng month edi sana first day of the month ang sinabi. Pero hindi, kaya labas na po sa usapan ng full moon na new moon. Isang malaking pagkakamali nila yan pero ang malungkot ay marami pa din ang naniniwala dyan hanggang ngayon. Ngayon nandito na tayo sa pinakamahalagang tanong sa video na ito, totoo ba na isang beses lang sa bawat buwan ang Sabbath? Paano na ang natitirang 23 days ng month? Paano na ang iba pang ika-7 araw ng Shabuah? 7 araw lang ba kumakain ng mana ang mga Israelita sa loob ng isang buwan? Hindi ko na po ipapaliwanag ang napakaraming patunay na mali ang paniniwala na once a month lang ang Sabbath. Ang ipapakita ko na lang ay ang isang simple pero napakalaking patunay mula sa kasulatan na hindi totoo ang monthly Sabbath. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko ito tinanggap noong 2007. Ang patunay na ito ay mula sa Torah mismo. Ito ay ang Hag HaShabuot o Feast of Sevens. Nakilala din bilang Pentecost. Mababasa ito sa Leviticus chapter 23. Ituon natin ang pansin sa verses 15-16. Ayon dito ay magbibilang ng 7 Sabbats. At dapat na aabot ng 50 days ang bilang pagkatapos ng ika-7 Sabbath. Tingnan po natin kung paano natin mailalapat ito kung once a month lang ang Sabbath. Kung once a month lang ang Sabbath ay aabot ng 7 months ang pagbibilang sa Feast of Sevens. Ibig bang sabihin ay magsasabay ang Feast of Sevens sa Feast of Trumpets, Atonement, at Feast of Tabernacles sa 7th month? Hindi yan naaayon sa Biblia. Kaya hindi tutugma sa kasulatan ng once a month Sabbath belief. May isa pang parameter ang Pentecost upang masigurong hindi tayo magkamali. Ang bilang ng mga araw dapat ay saktong 50 days. Pero ang 7 months na ito ay halos 200 days na. Kaya imposible ang paniniwala na isang beses lang dapat ang Sabbath sa bawat buwan. Masyado lang siguro silang naging idealistic o perfectionist sa pagsunod sa nasusulat. Masyado silang nakatutok sa maliit na detalye, kaya lang nakalimutan nila tingnan ang mas malawak na bahagi ng kasulatan.
Kaya debunked na po kaagad ang paniniwala na yan. Ang totoo ay Sabbath din ng 15th day of the month, ayon sa Exodus 16. Pinapatunayan din yan ng Feast of Passover Festival at ng Crucifixion ng Messiah. Ang totoo ay 7th day Sabbaths din ang 8th day at 29th day of the month ayon sa Scriptures. May apat dapat na 7th day Sabbath sa bawat buwan. Hindi po natin ipapaliwanag dito yan dahil may paliwanag na po ang channel na ito tungkol dyan. Kung hindi pa ninyo napanood ay maglalagay po tayo ng link sa dulo ng video na ito. Naipakita na po namin ang True Sabbath sa mga videos na nagawa na natin. Kung masugid na taga-subaybay po kayo ng channel na ito ay mapapansin po ninyo yan. Kung hindi nyo pa po napanood ay ipinapayo po na panoorin po ang mga videos na ito. Upang mas madali ninyo mahanap ay punta lamang po kayo sa playlists ng channel na ito. Kung hindi pa rin po maunawaan at kung nais ninyo ng direktang paliwanag ay pakiabangan na lang po ang darating na True Sabbath video series natin. Maraming salamat po kababayan sa inyong panunood at pagsubaybay. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.